Diri mo sa kuan. Forward ay nasa luyo. Ano lang ko diha? Mayong hapon sa tanan. Pangutan na di ka ni Portia. Sino si Portia? Ang iyong question, Busoy, kapag hindi po ba sinunod ang utos ng pastor, ibig sabihin po ba noon sinuway mo rin ang Diyos at hindi ka na teachable? Kinsa ang nagsugo? Pastor. Kung wala tumana ang pastor, bote pasabot mo sa gisuway mo ang Diyos. Sa man ang pastor Diyos? Ay, grabe po, no? Kung ang pastor Diyos, mao na yung tabo, pero kay ang pastor, tao man na. So, dili na, mao. Atong final authority mo ang pulong sa Diyos o ang Diyos mismo. Dili ang pastor. Next nga pangutana. Wala may nga rin. Sayop ba moingon ta nga ang bata pagkahimugso niya makasasala na siyang daan tungod na panunod na niya sa iyang unang ginikanan nga mao si Adan o si Iba? Makasasala siya by nature. Kung dili siya makasasala by termino sa balaod ka nang nakakomit ka. Willful. Kanabang dito ni term ana. By nature makasala siya, pero kinaiyahan niya makasala siya, pero kaya pa sa kabuhat. Dili pa siya guilty, kaya pa siya pakahimo sa by nature lang. So, dili siya guilty. Ikatulong pangutana. Pastor, sa Zechariah 13 verse 9, ano po ba ang name na tinutukoy dyan? And his name, one. Kitablihan. Ulihan ko gablin niya yung mga Bibles. 14:9 pala, Pastor. Ha? 14:9. 14. Amor para yun. Sakpan. Sa'yo pa ba na 14:9. And in that day there shall be one Lord, and his name one. Ug ang iyang ngalan usa. Ito siya the Holy One. Diba? Si Kristo. The Holy One. Holy One of Israel. Tawag na to sa Acts chapter 3. Chapter 3 verse number, so ang siya ngalan? Kibaw na matap. Nawa ha sa, this is Zechariah. Prophesied na siya. Pag-abot ka sa New Testament, naghibaw na takinsa ang gitumbok nga the Holy One, the One sa Old Testament. Pag
pag-abot sa New Testament, wala yung fulfillment si Kristo Jesus. Chapter 3, verse number 14. Yan, tanawa ang verse number 13 para may bawa na to kinsa gipasabot. And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this, or why look you so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk? The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus, whom you delivered up and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. But he denied the Holy One and the just, and desired a murderer to be granted unto you. So kinsa ang ngalan? Zechariah prophesied, ito si the one, pag-abot sa New Testament, wala yung gihulagon Holy One or the one is Jesus Christ. Sunod nga pangutana gikan ni Jimrel. Pastor, tinuod ba nga ang mga santos na bato o kahoy ilig-rapture mulihok? Yeah, ba na si? Jimrel. Jimrel. Sa Book of Revelation, kita na to ang mga narawan mo, mo libo. Tagaan ng kinabuhi sa Beast. Chapter 13, verse number 15. Okay, verse number 15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak. Ang gingon diha is image of the beast. So, ang question kanina, ang mga larawan, mga santos, so di takita anak ng musulti na. Ang mabasa na sa Bible, ang kuan jud, ang image of the beast. That the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So ang image of the beast maoy mo sulti na, mulihok na. So dili ang mga dibulto ni Kuan, ni San Pedro, matod pa Santo Niño, ni Santol, ni San Dayong, Santaco. So Derek, Next nga pangutana. Ang mga Old Testament nga naluwas kay naabay katungod nga muhari sa milenyum? nindot kayo na ang question. Now, ay kalimot sa panahon sa milenyum, ang yatagan o katungod maapil sa milenyum, ang darling sa milenyum, of course, ang nasa body of Christ. Ang rapture, galagway wife sa Ephesians chapter 5, mga luwas sa panahon sa grasya. So, ang pangutana kaganina, ang mga naluwas under the Old Testament, mo, kata? Pag-intag muhari, that means, doon na special rule, muhari, pag-intag kauban, lang istorya, ha? No? Pag kauban sa paghari sa Ginoo, na dito, sila, enjoy sila kauban sa paghari sa Ginoo, kana kauban. Pero pag-ingon nga, muhari kauban, reign with Him, kaya ang punto niya na doon special position nga ipasabot, sama sa gingan sa ni Apostle Paul, if we suffer, we shall also reign with Him. So, ang question, appeal ba sila nga may posibleng posisyon? Wala. Ang may appeal lang, doon ay gisaaran, klaro kayo ang mga apostles lang. Kung natanawin sa Matthew chapter 19, doon na sila'y nakaandam ng mga seats,
Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Matthew chapter 19 in verse number 27. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the resurrection, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Thrones. Huh? Sit. Naigi likuran ng seat. Oh. So nasa saan na maghari ka naas la dito, Abraham, makita na to dito kung inong tanga kaya makita na to sa Book of Revelation. Tanaw mo sa Book of Revelation, doon na like 24 elders. Tanawa sa Revelation chapter 4, 24 elders lang. Unya Kingkore dito, Brad. Tagabasa. Revelation chapter 4, doon ay 24 elders. Yeah, duha ka Verse elder. number 10. Nawa. Duha ka elder. Revelation chapter 4, verse number 10. The 4 and 20 elders hold down. Yeah. So ang question kanina, kung ang mga Old Testament saints muhari ba o muhari ba? May kauban at pandili muhari pareho sa paghari. Sige naman po doon na sila special na rule ba? Doon na privilege. Oo. Okay, kini nga sunod nga pangutana na siya connection pastor sa pangutana lang bag-o gi pangutana. Pastor, yung pag-reign po ba ng mga Christians as kings sa millennium, yung magiging king, hanggang sa millennium lang po ba? Good. Dili tanan mahimong kings. Ang tanang Christians dili mahimong kings. Sa ako nang ingon, tanaw na daan tay ideya nga during sa judgment seat of Christ, dili tanan makaangkon og Crown. reward. O klaro ang reward nga incorruptible. O ang crown, kung imong tanan sa Revelation chapter 4, kita niyo mo diha nga nagpasabot ka na sa glory, tanaw sa chapter 4. Revelation chapter 4. Verse number 11. Diba, gicast nila ilang crown, unya mingon din sila, Thou art worthy, O Lord, to receive glory. So the crown symbolizes glory, honor, and power. Pero, kung imo tanang sila din nakadawat una. Akong, kung kay wala sila crown, actually sa panahon sa millennium, wala po sila crown. Pero, mahimo silang mga mangulo. So, dili tanan makaangkon og crown sa panahon sa judgment seat. Kung tanawon mo sa 2 Timothy chapter 4, ato lang kuan kanang nahigugma gid sa pagbalik sa Ginoo. Unya kung tanawon mo sa 1 Peter chapter 5, ang elders nga gahimo gid sa ihang trabaho, work siya makadawat sa crown of glory. So, imagine ako no, kung tanang mga Kristohanon naluwas tungod sa grasya, tagsa-tagsa na ito na crown. Kinsa may itong harian, puro sa tahari. Ha? Kinsa may itong harian? So, dili tanan mahimong hari. Selected lang ang mahimong hari. O sa question sa bro? Hangtod kanusla. Proven na ang ilang faithfulness. Ang mismo ang Ginoo may ingon nga, welcome thou good and faithful servant. Tagaan na siya purong-purong. So ang iyahang posisyon, ang iyang pagkaangkon sa maong pasidungog, pinag-symbolizes sa crown,
It extends hangtod sa heavens. Ito sa kalangitan. Di lang sa panahon sa milenyo. Okay. Duha ni siya kapangutana, Pastor. Una niyang pangutana, applicable ba ang tithes sa panahon sa grasya? Number 2, question. What is a worthy name of the church? Baptist or Christian? Ah. Verse, Pastor. Verse. Unang question sa applicable ba doctrinally? Yes. Maruna ng question. Doctrinally, pag ingon gani doctrine gani, imo nang i-impose with kuan, with ka ng sini? Authority. Oh, kanang usog ba? With force. Now, atong timanan ang tithing, balik ka sa Old Testament. I mean, Old Testament, that means panahon na sa Israelite. Before ang panahon ni Abraham, di man ito makonsider nga na-effect na ang gitawag Old Testament. Gihatag ang mga balaod ngadto sa nasod ng Israel. So, ang question, applicable ba sa panahon sa grasya? Nahibautang ang tithing is under the law. One of the provisions of the law nga kinahanglan sundon na sa mga Israelites. We are under grace. Sa ato padili na siya pwede nga imong i-impose, imong ipamugos o itudlo nimo doctrinally. Mahimo siyang option. Pwede siya mahimong option sa mga believers. Ang manner niya sa giving. Kung sinukod yung paghatag, iyan na. Kung may sukod ang iyang paghatag, iyan na sa na. Under sa grasya, you are free to kung asa ang mo mas preferable nimo nga way of giving. So, pero dili siya pwede nga himo ang doktrina. Kawas pa, dili ta kakita sa mga sulat ni Apostol Paul nga gi-address ngadto sa mga Christian churches sa panahon niya nga ikuan ginang tithing. Kabasa ka ba? Kabasa ta? Wa di ta kabasa niya na. Katong Sunod niya nga pangutana, what is a worthy name of the church? Baptist or Christian? Verse, Pastor. Unsay takos nga ingalan sa church? Nahibaw ta ang church, ang church assembly. In Psalm 22 verse number 12, no? Psalm 22 verse number 12. Ang assembly is church. Pag-abot nimo sa Hebrews chapter 2, okay, tanaw ta sa Psalm sa Psalm 22 verse number I will sing in the sa 22 po. 22 dito ba? Sige, basa palihog. I will sing in the midst of the congregation. Basa. I will declare their name. Asa na po? Congregation, okay? Congregation. Ang maong verse, di-quote na ni Apostle Paul, kasi Apostle Paul man, I believe, na may nagsulat sa Book of Hebrews. Yan yung gi-quote o gikarga niya sa chapter 2. No? Chapter 2 sa verse number 12. 12. Tanawa, Hebrews chapter 2 verse number 12. Ang maong congregation, specific na nga makikingalan siya o church. Okay, verse number 12. Saying, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church. Amen. So, ang congregation sa Psalm, pag-abot sa Hebrews, gitawag siya o Church. church. So, common sense, o naatay, simple nga analysis, ang church dili gid kahoy o bato. Okay, mo congregate man. Isa balay. So, para dali, tanaw nimo sa Acts chapter 11 verse number 26. So, people ni
Makita na to, ang people ang church. Acts 11, verse number 26. So, ang question ko ganina, unsa may angay nga takos nga ngalan para sa maong congregation o church o people. Tanawa sa chapter 11, verse number 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church. So si Paul ug si Barnabas, si Saul ug si Barnabas, mi-join, mi-assemble sila silang galingan, mi-join, napil na to sa with the